Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang po akong Leo, taga Sorsogon. Natuklasan ko lang ang channel niyo sa isang group sa Facebook na nasalihan ko. Nasa horror community yata yon. Kaya nakita ko yung YouTube channel niyo at naisipan kong magbahagi ng karanasan ko nung nasa high school pa. Taong 2008 to, pagtapak ko ng high school ay naging working student ako sa isang kumbento. Kinuha akong schoolboy ng isang pari sa amin nun. Tawagin na lang natin siyang Father Baste. Retired na siya ngayon at nasa ibang bansa naninirahan. Ang masasabi ko lang ay mabait at patulungin ang paring yun, dahilan para maapagtapos ako ng high school. Marami na rin siyang pinaaral at naapagtapos ng high school, kaya marami rin ang nalungkot na mag-retire na siya bilang pari ng simbahan namin. Galing talaga siya ng ibang bayan, pero sa amin siya nagtagal at naabutan ng retirement. Pagka-graduate ko ng elementary, pinakiusapan na siya ng tiyahin ko na nagsisilbi din sa simbahan na kunin akong schoolboy since nag-alisan na yung mga dating pinaaral niya. 4 na taon akong nanirahan sa kumbento sa kabila ng mga kababalaghang naranasan ko doon. Unang gabi ko noon at mag-isa lang ako sa kwarto. Walang kama o higaan kaya sa sahig ako naglatag ng kutsyon. Nahirapan pa akong matulog dahil unang gabi kong matutulog doon na hindi sa bahay namin at first time ko rin malayo sa mga magulang at kapatid ko. Marami kasi kaming magkakapatid at hindi na ako kayang paaralin ng mga magulang ko. Sinubukan kong pumikit habang naatagilid. Naatalikod ako sa may pinto at nakaharap naman sa may bintana na maliit at may kataasan. Maya-maya ay may narinig akong ingay mula sa likuran ko. Parang malapit lang yun sa akin. Yung tunog parang may naglalakad ng pabalik-balik. Napamulat ako ng mga mata pero hindi ako lumingon. Naunahan ako ng takot dahil doon. Nilako kasi yung pinto at mag-isa lang naman akong natutulog sa kwarto na yon. Kaya kinilabutan ako sa narinig kong mga yabag. Lalo na at wala naman akong narinig na nagbukas ng pinto. Tulog na rin yung mga kasama ko sa kumbento kaya nakaramdam talaga ako ng kilabot. Nagkumot ako hanggang ulo at pinilit na makatulog. Simula noon ay sunod-sunod na ang naranasan kong kababalaghan sa kumbento na yon. Katulad na lang nung magbanyo ako na malapit lang din sa pinaglalabhan namin. May narinig akong kumukusot ng labahin. Kaya pagkatapos ko magbanyo ay sinilip ko kung sino ang naroon. Pasado 10:00 na yon kaya sabi ko ginabi na yung naglalaba. Pero nang silipin ko doon ay wala namang ibang tao. Kaya nagmadali na akong pumasok noon ng kwarto ko. Minsan naman ng madaling araw at kinilangan kong magbanyo ay narinig kong may nagbubuhos ng tubig na parang naliligo. Hintay ako ng hintay na matapos siya. Pero mag-iisang oras na yata at umurong na yung gustong lumabas ay hindi pa rin lumalabas ito ng banyo. Kinatok ko yun, pero sa pagtataka ko ay hindi nakalak yung pinto at nagbukas yun. Walang ibang tao sa loob ng banyo. Nang naglilinis na ako ng bakuran nung wala akong pasok sa eskwela ay narinig kong lumagapak yung pinto ng kwarto ng isang pari. Walang gumagamit noon at nakalak yun kaya nagtaka ako kung bakit bigla na lang yun malakas na nagsara. Nakasalubong ko si Manang na kusinera doon. Tinanong ko siya kung sino yung nagsara ng pinto. Ang lakas kasi talaga. Pero hindi raw niya alam at kakalabas lang niya ng kusina. Nasa kwarto pa niya si Father nun. Hindi pa dumadating yung magiging kasalitan niyang pari. Isang araw, dumating na yung isang pari. May inutos sa akin si Father Baste, yung nagpaaral sa akin. May pinapasabi siya sa baguhang pari. Pumunta ako sa kwarto nito. Naasara ang pinto kaya tinawag ko siya. Narinig kong sumagot siya mula sa loob ng kwarto nito. Kaya naghintay akong pagbuksan niya ako para masabi ko ang pinapasabi ni Father Baste. Pero ilang minuto na akong naghihintay doon ay hindi pa rin niya yon binubuksan. Kaya kumatok ulit ako. Nagulat pa ako nang may magsalita sa likuran ko. Andoon yung bagong pari at kaarating lang mula sa pagja-jogging. Binuksan niya yung kwarto niya pero walang tao sa loob.
Kaya kinakabahan at kinikilabutan ako nung sumunod sa kanya sa loob ng kwarto niya. Kaboses pa talaga niya yung sumagot sa akin. Habang tumatagal ay parang nasasanay na rin ako na bigla-bigla na lang may nangyayaring kababalaghan. Kinilangan ko lang lakasan yung loob ko at tiisin yung takot dahil kinakailangan kong makapagtapos sa pag-aaral. Isang araw, nasa third year high school na yata ako. Sobrang sama ng pakiramdam ko kaya hindi ako nakapasok. Pinagpahinga lang din ako ni Father Bastenon. Pakiramdam ko ay para akong masusuka at sobrang sakit ng ulo. Nahihilo din ako noon at sa tuwing may sumisilip sa kwarto ko ay parang ang labo ng mga itsura nila. Hindi ko maaninag yung ilong, bibig at mga mata. Para silang mga walang muka. Nakatulog ako dahil sa sobrang panghihina. Pero sa gitna ng kahimbingan ng tulog ko ay parang may bumulong sa akin. Para lang yung hangin na dumaan sa pandinig ko, boses ng isang babae. Napadilat ako at napatingin sa paligid. Wala akong kasama sa kwarto. Magdidilim na rin nun. Naalala ko yung bumulong sa akin. Hindi yun boses ng kusinera, lalo't hindi boses ng kasama kong pari. Inisip ko pa na baka binisita ako ni nanay. Pero wala naman siya sa kwarto ko kung ginising na niya ako. Kinilabutan ako dahil doon. Pero pinilit ko na lang baliwalain dahil baka dala lang yon ng masamang pakiramdam. Nakatulog ulit ako at paggising ko, medyo umayos naman na yung pakiramdam. Madilim na noon kaya bumangon na ako para kumain ng hapunan. Nakita ko pang naghahain ng mga pagkain sa mesa yung kusinera. Kaya naitanong ko sa kanya kung may pumasok ba ng kwarto ko. Umiling lang siya sabay tanong kung bakit. Sinabi ko na lang na parang may tumatawag kasi sa pangalan ko. Ang sabi niya ay baka si Father Baste. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na boses babae yung narinig ko. Kahit sobrang natatakot na ako noon ay nagpatuloy pa rin ako sa pagtira sa kumbento. Kahit na tuwing gabi ay medyo nahihirapan na akong matulog dahil sa takot na mag-isa lang ako sa kwarto ko. Minsan kasi ay naramdaman ko din parang may humila ng kumot ko. Ang malala ay naramdaman ko talaga na may humihila mismo sa higaan ko na kutsyon. Nagigising na lang ako na malapit na sa may pintuan yung higaan ko. Kaya nilalabanan ko na lang yung takot sa pagdarasal. Nasa 4th year high school na ako nang magkaroon ako ng kasama sa kwarto. Bago siyang pinapaaral ni Father. Magsi-second year na yon na tawagin nating Mike. Akala ko ay makakatulog na ako ng maayos at mababawasan ang takot dahil may kasama na ako. Pero mas nadagdagan at lalo lang ako naging matatakutin kahit nakasama ko siya. Paano ba naman? Kaarating lang niya nun. Ang bungad ba naman niya sa akin nang pumasok siya ng kwarto ay, akala ko isa lang yung makakasama ko dito. 3 pala tayo. Kaya napatingin ako sa buong kwarto kung may iba pa kaming kasama. Pero alam ko namang wala. Kaming 2 lang. Sinabi ko sa kanya na huwag naman siyang manakot ng ganun at matagal na akong natatakot sa kumbento. Kita kong napakunot-noo siya. Ano raw yung ibig kong sabihin? Sinabi ko sa kanya na 2 lang naman kami sa kwarto na yon. Ano ka ako yung sinasabi niyang 3? Sino raw yung naabutan niyang naatayo sa may sulok na malapit sa bintana? Bigla na nga lang daw yun lumabas ng kwarto nang pumasok siya. Talagang hindi ako nakatiis na magmura. Nakita kong seryoso siya habang sinasabi yon kaya alam pong nagsasabi siya ng totoo. Hindi ko na lang pinilit na hindi tao yung nakita niya dahil baka pareho na kaming matakot at di makatulog. Basta pinagsabihan ko na lang siya noon na huwag na gaanong pansinin lahat ng maririnig o makikita niyang kakaiba. May pangyayari pa noon, Sir Bob, na ginagaya yung mga pari namin. Minsan yung kusinera o kaya si Mike at ako. Nakakakilabot lang na makikita mo yung isang kasamahan mo na naroon sa kusina tapos andoon pala yung totoong siya sa labas ng kumbento. Si Father Baste ang madalas kong makitaan ng doppelganger. Sa tagal kong naninirahan noon ay hindi ko na lang bastang naririnig ang mga nagpaparamdam kundi nakikita na rin. Sa palagay ko nga ay nahawaan na ako ng third eye ni Mike.
Mas lalo lang talaga akong natakot noon nang naasama ko siya dahil panay ang kwento at sabi niya na may nakita siyang ganito kahit na wala naman akong nakita. Binababanggit pa nga siya na may nakita siyang walang ulo o di kaya ay nakalutang. Yung mga hindi ko naman naiisip dati at nararamdaman, pakiramdam ko ay andoon na sa loob ng kumbento at dinadaan-daanan na lang ako. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakapagtapos ako ng high school. Utang na loob ko kay Father Baste na palaging nag-a-advise na magdasal lang kami kapag nakakaramdam ng takot o pinanghihinaan ng loob. Aware siya sa mga nangyayari sa loob ng kumbento. Ang sabi niya ay dasal lang daw ang kailangan ng mga kaluluwang patuloy na hindi matahimik. Kaya palagi siya nagpapasindi ng kandila tuwing 6:00 ng gabi. Si Mike ang hindi nakatagal doon. Nang graduate ako ay umalis na rin siya dahil wala raw siyang kasama sa kwarto. Ang dami raw niyang nakikita doon, nararamdaman at naririnig. Kahit anong kumbinsi sa kanya ni Father Baste ay natatakot daw talaga siya, lalo na at nakikita niya yung mga nagpaparamdam doon. Marami nang nagbago sa simbahan namin ngayon at kumbento. Hindi ko lang alam kung may nagpaparamdam pa rin ba o nawala na sila simula nang ipabless yon after ma-renovate. Simula nang mag-retire na si Father Baste, natigil na rin noon ang pagpapaaral at pagkuha nila ng schoolboy sa kumbento. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Base sa experience ko, hindi lang tayo ang nandito sa mundo. May mga lugar talaga kung saan kasama natin sila pero hindi lang nakikita. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Lay. Ito yung aking totoong karanasan ng kababalaghan na hindi ko makakalimutan. Maraming salamat pala in advance sa inyong paglalahad. Nasa kolehiyo na ako nang maatira ako sa isang kumbento. Hindi ko inaasahan na may magpaparamdam na nilalang na hindi naman namin nakikita. Kumbaga, tirahan yon ng mga nagsiserve sa simbahan. How come na may mga kaluluwa pa rin nagpaparamdam doon? Hindi ba sila nawawala kapag dinadasalan o tinataboy gamit ang holy water? May mga nagsabi na baka matagal nang naninirahan yung mga kaluluwang yon sa kumbento at nakasanayan na lang ng mga dating naatira. Pero sa atulad kong baguhan pa lang ay nakaramdam talaga ako ng takot. Kasama ko ang mga madre sa kumbento at ilang katulad ko na nag-aaral sa kolehiyo. May sarili kaming silid na hiwalay at medyo malayo sa silid nila. 2 palapag yung kumbento na yon at nasa 2 palapag yung silid ng mga madre. Isang gabi ay nagising yung isang kasama ko at nagpasama sa aking magbabanyo raw. Medyo malayo rin kasi yung banyo sa silid namin. Nasa may bandang kusina pa yon at madadaanan ng hagdan papuntang 2nd floor. Habang padaan kami sa hagdan, nagulat talaga kami dahil may nakita kaming mumunting apoy. Medyo madilim doon kaya inakala namin na may madring umaakyat at may bitbit na kandila. Pero ganun na lang yung kilabot namin dahil nang tingnan namin yung mabuti kung sino ay wala kami nakitang madre o kung sino man ang may dala nun. Kundi tanging yung kandila na napagtanto naming nakalutang pala. Takbuhan kami pabalik ng silid. Ihing-ihi na nga yung kasama ko pero dahil sa takot ay tiniis niya. Natakot na talaga kaming dumaan pa doon sa may hagdan lalo kapag gabi. Minsan noon kumakain kami ng lunch at nagkukwentuhan. Biglang nagsalita yung isang kasamahan namin na may nakita raw siyang lalaking naatitig sa amin. Matalim ang mga titig noon at bigla na lang daw yun nawala nang malingat siya. Imposibleng may nakapasok na lalaki sa kumbento. Mahigpit yung ipinagbabawal kung wala namang importanteng pakay o gagawin. Akala namin ay gawa-gawa lang yon ng kasamahan namin. Pero isang gabing matutulog na kami. Nahuli akong mahiga at ako ang nagpatay ng ilaw. Pagkapatay ko
ay may nakita akong silhouette ng isang lalaki na nakatayo sa isang sulok ng silid. Mabilis kong pinailaw ulit yung silid pero wala na ito. Grabe yung kilabot ko. Parang ayoko nang patayin ulit yung ilaw. Hindi lang akong pinakitaan ng nilalang na yon. Halos lahat kaming nananatili doon sa dorm ng kumbento ay pinakitaan niya. Bali summer noon at wala na kaming pasok. Yung batch namin yung naiwan sa kumbento para maglinis at gumawa ng gawaing bahay. Magsi-second year college na kami noon. Ito talaga yung isa sa naapangingilabot na nangyari sa isang kaklase namin. Siya yung nag-volunteer na maglinis sa hall kung saan nagsisilbing classroom namin. Hilig kasi noon ang magsulat-sulat sa blackboard bago talaga yung mag-actual na linis. Habang nagsusulat daw siya ng kung ano-ano gamit yung colored chalk, nagtaka siya kasi parang may iba daw na sumusulat. Yun bang yung tunog ng chalk kapag nagsusulat ng tuldok at yung paghagod sa blackboard? Dinig na dinig daw niya kahit na huminto na siya sa pagsusulat. Nagpalinga-linga siya noon pero siya lang talaga yung taong naroon. Pagtingin daw niya sa isang blackboard ay may krus-krus daw yun gamit yung puting chalk. Natatandaan daw niyang una niyang binura yung mga nakasulat doon. Kaya pala nagtawag siya ng mga kasamang maglinis. Habang naglilinis na raw sila ay para pa silang nagko-concert. Salitan sa pagkanta. Saglit na nahinto yung isa pero patuloy daw siya noon sa pagkanta na may papigit-pigit pa. Muli daw na may sumasabay sa kanya pero ibang boses na. Malalim, paos, garalgal at parang galing sa hukay. Malinaw niyang narinig yon at ang akala nga niya ay sinadya lang ng kasama niya. Napadilat daw siya at saka lang niya napansin na mag-isa na lang pala siya sa classroom na yon. Maya-maya ay dumating yung kasama niya na nagsabing saglit itong nagbanyo. Gulat at takang-taka siya nun kung sino yung sumabay sa kanya sa pagkanta. Sobrang creepy kasi ng boses. Nagkatakutan na sila kaya sinamahan na namin. After maglinis dun ay tumuloy na kami ng isang kaklase ko sa chapel. Inayos lang namin yung altar at mga upuan. Saglit akong umupo doon habang nagpaalam naman siya na kukuha ng kandila at sapin. Naubusan na kasi doon ng kandila kaya kailangan namin maglagay ng gagamitin para sa 6 o'clock prayer namin. Saglit lang ako napapikit pero naramdaman ko na parang may tumabi sa akin at bumulong. Pagdilat ko ay nilingon ko yon pero wala akong ibang kasama. Hindi ko alam kung saglit ba akong nakaidlip noon, nananaginip o talagang may narinig akong bulong. Ramdam ko kasi na may mahinang hangin na dumampi sa tenga ko. Napayakap ako sa sarili at biglang gininaw. Kaya lumabas na ako doon at sa labas ko na lang hinintay yung nakasama kong maglinis. May isang madaling araw pa noon, Sir Bob, na nagising ako para mag-review. Sa kusina lang ako pwedeng magpailaw. Ginising ko yung kaibigan ko para sana sabay kaming mag-review at may makasama ako. Pero antok na antok pa raw siya. Naapag-review na kasi siya bago matulog pero ako kasi ay inantok agad. Kaya natulog ako at pinasyang gumising na lang sa madaling araw. Mag-isa lang ako sa kusina. Lakasan na lang ng loob kaysa bumagsak sa exam. Sobrang tahimik ng paligid. Nakatutok lang ako sa librong nasa harapan ko. Nang parang may dumaan sa unahan ko. Hindi naman ako sobrang nakayuko kaya parte ng paningin ko ay nakita ko talagang may dumaan at nakita ko rin yung anino. Para itong madre dahil galing sa may hagdan. Tumayo ako para silipin dahil papunta yun sa silid namin. Pero pagsilip ko ay walang tao doon at naapatay pa rin ang ilaw sa hallway. Naisip ko na imposible siyang bumaba sa hagdan nang hindi nagbubukas ng ilaw o walang dalang kandila o flashlight. Matarik pa naman ang hagdan. Kaya paulit-ulit kong tinanong sa isipan kung sino o ano yung nakita ko. Natigil ako sa pagre-review dahil kinilabutan na ako. Pumasok na lang ako ng silid namin at pinagtiyagaan ko ang kandila para lang makapag-review. Marami pa kaming naranasang kababalaghan sa kumbento throughout ng pagstay namin doon. Sobrang creepy talaga.
kaya nadadalas ang pagdarasal namin noon. Sabi ni Mother Superior namin ay may mga kaluluwa talaga na hindi matahimik, lalo na at hindi yun makaalis dahil nakalimutan ng ipagdasal o kaya ay may unfinished business. Kaya kailangan raw nila ng prayers natin para matigil na ang pagpaparamdam nila. Pero nag-alangan talaga ako dahil until nag-graduate kami, may nagpaparamdam pa rin kahit puro na nga kami prayers para sa kanila. May makakapagpaliwanag kaya kung bakit at kung paano sila titigil? Kahit na matagal na tong karanasan ko, naisip ko pa rin kung nagpaparamdam pa rin ba yung mga kaluluwa sa kumbento o naka-move on na. Hi sa inyo Sir Bob at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Wengay, taga Masbate. Madalas akong makinig ng mga kwento sa channel niyo, kaya naman naisip mong ibahagi itong karanasan ko noong high school. Maikli lang po itong kwento ko. Sumali ako noon sa choir ng simbahan namin at kapag malapit na ang Pasko ay todo practice talaga kami. Minsan kapag ginagabi ay doon na rin kami nakikitulog sa kumbento, lalo na kapag mangaroling kami. Minsan, doon kami naitulog sa office ng kumbento na katabi lang ng simbahan. Dahil siguro sa namamahay ako ay hindi ako makatulog ng maayos noon. Isa pa, napansin ko na tuwing madaling araw, mga bandang 2:00 hanggang 3:00 ay nagtatahulan at nag-aalulungan ang mga asong alaga sa kumbento. Alam niyo yung alulong na naririnig niyo sa mga horror movies? Nakakapanindig balahibo talaga. Ang sabi nila kapag ganoon daw ang alulong ng mga aso ay may nakikita silang kaluluwa o parang senyales din daw na may mamamatay. Hindi pa naman yun sabay-sabay na alulong kundi parang salitan. Tapos para silang takot na takot na naguungusan. Dahil hindi ako makatulog ay sumilip ako sa bintana. Nakita ko yung 2 aso na umaalulong at taatingin talaga ang mga ito sa loob ng simbahan. Aabante, uurong ang mga yon, tapos lalayo. Kaya iniwasan kong tumingin sa simbahan dahil baka may makita ako na hindi ko magustuhan. Kinabukasan ay lutang na lutang ako dahil sa antok. Kaya habang kumakanta kami ay kung ano-ano yung naririnig ko. Napapalingon ako noon sa kumbento dahil parang may narinig akong sumasabay sa boses namin na mula doon nang gagaling. Kumpleto kami nag-e-ensayo at wala namang kasamang babae sina father sa kumbento. Pero nangingibabaw ang boses noon sa pandinig ko. Nagpaalam akong magbabanyo para lang masilip kung sino yon. Pero pagpasok ko naman sa kumbento ay walang katao-tao. Nandun din si father sa simbahan. Kaya sino yung kumakanta na doon nang gagaling? Nang palabas na ako ng kumbento, bigla akong may narinig na umaawit. Doon talaga yon sa loob ng gagaling. Pero hindi ko na binalak na tingnan pa. Natakot na kasi ako. Lalo na nang pagtingin ko sa mga kasamahan ko, nahinto sila sa pag-awit. Pero yung umaawit ay naririnig ko pa rin kahit malayo na ako sa kumbento. Sa isip ko ay epekto lang siguro ng kulang sa tulog. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kaya daw nag-alulungan yung mga aso ng ganong oras dahil may nakikita silang kaluluwa. Mas maraming kaluluwa raw ang natatarap sa simbahan kesa sa sementeryo. Subukan ko raw matulong mag-isa sa simbahan at tiyak kikilabutan ako ng husto. Sa sobrang tahimik nga raw, tiyak maririnig ko pati paghinga nang hindi ko naman nakikitang multo o nilalang. Magandang araw sa inyo, boss, at sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Jacob, dating sakristan sa simbahan namin dito sa Bacolod. Miyembro din ang parents ko ng Couples for Christ, kaya bata pa lang ay nagsisilbi na ako sa simbahan.
Medyo malayo nga lang ang bahay namin noon. Kaya kapag kinailangan ako sa simbahan o sa school ng madaling araw pa lang ay nakikitulog ako sa kumbento. At nung buong summer nga noon ay nagstay ako doon. Parang naging errand boy ako ng mga nasa kumbento, which is okay naman sa akin, masaya dahil meron akong allowance. Isa pa, malapit lang din sa simbahan yung bahay ng best friend ko. Isang gabi noon ay nautusan ako magpatay ng ilaw sa simbahan at mag-lock na rin ang pinto. Sinigurado kong nagawa ko na ang inutos sa akin bago ako lumabas. Pero nagtaka ako dahil nang ilalak ko na sana yung pinto ng simbahan ay may nakita akong ilaw sa may altar. Kandila yun na nakasindi. Nang pumasok ako doon, una kong nilapitan ay yung altar. Pinagpapatay ko yung mga naabukas na ilaw at wala naman ako nakitang nakasinding kandila. Nagtaasan yung mga balahibo ko sa batok at braso. Pero dahil sa takot akong may masamang mangyari sa altar ay binalikan ko yon. Ayoko naman na magkasunog dahil tiyak ako ang masisisi. Binaliwala ko na lang yung pag-iisip kung sino o paanong may nakasinding kandila doon dahil lalo lang akong natatakot. Pero isang pagkakamali pala ang paglapit ko doon, boss. Dahil nanghihipan ko na ang kandila, may nakita akong anino o kaya itim na bulto ng tao na nagtago sa likod ng altar. Unang naisip ko ay may natitrip sa akin at siya din siguro yung nagsindi ng kandila. Kaya umikot ako para tingnan kung sino yon. Nalibot ko na yung buong altar ay hindi ko pa yun nakikita. Kaya ganoon na lang ang gulat ko nang may biglang umihip sa kandila. Biglang nagdilim yung buong simbahan. Hindi ko maipaliwanag yung takot ko, lalo na nang makita kong may tumakbo papunta sa mga upuan. Yung mas lalong nagbigay ng kilabot sa akin ay yung nakita kong mga namumulang mata ng nilalang na yon. Imbis na magpailaw ako, ay dali-dali ako lumabas ng simbahan. Hingal na hingal pa akong bumalik sa kumbento para sabihin sa pari na may pumasok sa simbahan. Hindi ko lang masabi yung nakita ko dahil baka matakot din si Father. Sinabi niyang doon na lang ako sa kumbento at inutusan niya yung isang boy doon na siya na ang magsara ng pinto ng simbahan. Tinignan naman daw ni boy ang loob ng simbahan at wala siyang nakitang tao. Pumasok na ako sa tutulugan ko. Muntik na akong mapamura noon dahil pagbukas ko ng pinto, nakita ko doon yung nakita ko sa simbahan. Mabilis yung gumapang sa ilalim ng higaan ko. Nagtaka pa si boy nun kung bakit parang takot na takot ako. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Sinilip niya yung ilalim ng kama namin. Wala naman daw siyang nakita. Kasama ko siya sa silid at nauna na siyang natulog. Hindi naman ako makatulog dahil sa nakita ko. Maya-maya ay narinig ko na parang umuungol si boy. Nang tingnan ko ay nakapikit siya pero parang nasasaktan ng muka. Maya-maya pa ay parang nagpupumiglas siya pero hindi maagalaw. Lumalakas na rin yung ungol niya. Nagpailaw na ako at pilit siyang ginising. Buti na lang at nagising siya. Sobrang pawis siya at hinihingal na bumangon. Ang sama raw kasi ng panaginip niya. Parang may sumasakal sa kanya. Sinabihan ko na lang siya na tumagilid sa pagtulog. Naatihaya kasi siya nun. Ako naman ay pinilit kong makatulog kaya nagtalokbong na lang ako ng kumot. Kinabukasan ay sinabi ko sa mga magulang ko yung nakita ko. Agad naman silang naniwala kaya pinauwi nila ako doon. Hindi pa nila kinuwento kay Father ang totoong dahilan kung bakit ayoko nang matulog doon sa kumbento. Saka lang nila na ikwento nang sabihin ni Father na madalas raw bangungutin si boy. At buti na lang palagi rin itong nagigising. Iisang nilalang lang daw ang laman ng panaginip nito. Mukhang yun yung nakita kong pumasok sa ilalim ng kama. Pero hindi ko sigurado kung may connection ba yon. Pinagdasal siya ni Father at binilinan na magdasal muna bago matulog. Naging maayos naman at hindi ko na rin nakita ulit yon. Pero hindi na talaga ako natulog sa kumbentong yon.
Mapagpalang araw sa inyo, sir, pati na sa mga listeners. Ako si Benny, taga Cavite. Itong kwento ko ay karanasan ng asawa ko na minsan tumulong siya sa paglilinis sa kumbento noon. Dati ako nagtatrabaho sa opisina ng simbahan at kapag may mga bisita at kailangan maglinis ay tumutulong kami ng asawa ko. Nasa opisina ako habang pinagtutulungan nila ni Father na linisin ang isang silid sa kumbento. Doon kasi manunuluyan ng isang paring naimbitahang magmisa sa darating na fiesta. Habang naglilinis daw ng silid ay nakita ako ng asawa ko na dumaan, kaya tinawag niya ako. Sinundan pa raw niya ako sa labas ng silid pero hindi raw ako lumilingon o sumasagot man lang. Akala niya ay hindi ko raw narinig. Pero ganun na lang ang gulat nila ni Father nang tumawag ako sa telepono doon sa silid na dumating na ang bisita. Sabi ng asawa ko noon, "Andiyan ka na agad sa opisina? Ang bilis mo naman maglakad. Hindi ka pa naman namamansin kanina." Pabirong sabi niya na ipinagtaka ko. Ano ka kung mabilis maglakad? Hindi naman ako umalis ng opisina. Baka hindi ako yung nakita nyo, sabi ko sa kanya. Doon na raw sila nagtaka at kinilabutan ni Father. Kasing suot ng nakita nila at suot ko ay parehong pareho. Pati yung pagkakatali ng buhok. Kaya ako raw talaga yon. Hindi na ako naipagkulitan sa asawa ko dahil naghihintay na yung bisita. Nang kami na lang ng mister ko sa opisina, bigla siya nagsabi na akala daw niya ay isa lang ang bisita. Napakunot-noo akong tumingin sa kanya. Duling ka baka ako at dalawa ang tingin mo dun kay Father? Anong duling daw? May kasama pang babae yung pari. Kinurot ko siya sa tagiliran at sinabing huwag siyang manakot at mantrip. Ginawan pa niya ako ng kamuka tapos may nakita naman siya na hindi ko nakikita. Chinek ko pa yung sa dining kung saan kumakain na sina Father at yung bisita naming pari. Dalawa lang naman sila ang naroon. Ang tanong ko kung nasaan ka ako yung sinasabi niyang babae. Mahina siyang napamura. May nakita raw talaga siya. Nakayuko raw yun at mukhang mahiyain. Pero kahit anong pilit niya ay wala talaga akong nakita. Kinilabutan talaga siya ng husto kaya nauwi na siya sa pag-uwi. Pagdating sa bahay ay pinagpilitan pa rin niya yung mga nakita niya. Hindi na ako kumontra. Aminin ko man kasi o hindi ay kinikilabutan rin ako minsan kapag mag-isa lang ako sa opisina lalo na kapag pumapasok ako sa kumbento ng walang ibang tao.